at kamanggagawa sa Panginoon. Sa gabing ito po, talakayin po natin ang 1 Corinthians chapter 12. Tama-tama bukas, meron kaming crusade sa Porac, Pampanga, mga kapatid. Kaya gusto ko pong i-share ito para sa ating mga kapatid dahil maraming mga Kristiyano ngayon, para po bang nawala na yung apoy, no? Yung apoy ng faith nila. Maraming hindi naniniwala sa miracles, sa mga himala. Pero hindi naman lahat. Halos maraming kaibigan natin, mga kapatid, na mga ngaral din na naniniwala rin sa healing. Sa katunayan, kapag tayo po ay nagkukrusada, meron tayong healing crusade. May mga kaibigan tayong mga pastors na dumadalo rin at naniniwala. Gusto ko pong talakayin natin itong gifts ng Holy Spirit, mga kapatid, para makita natin itong sinabi ng Lord sa kanyang church. Po? Dito sa 1 Corinthians chapter 12, beginning verse 1, atin pong babasahin ng ganito. Sabi ng Lord, gusto ng Lord matanggap natin itong mga kaloob na ito. Kasi kailangan natin ito sa ministry para magtagumpay po tayo. Napakalaking tulong itong mga kaloob ng Holy Spirit para po lumago ang gawain ng Panginoon. Now concerning spiritual gifts, 1 Corinthians chapter 12, Brethren, I would not have you ignorant. You know that you were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Sabi rito, may iba't ibang kaloob ang Holy Spirit, ang Panginoon sa atin. Iba-ibang kaloob, pero iisang Holy Spirit lang po ang nagbigay. Sabi rito, no? And there are differences of administrations, but the same Lord. Ngunit iisang Panginoon lang po ang nagbigay. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Isang Diyos lang po ang gumagawa sa ating lahat. Maaring iba-iba lang po ang operations. Sabi nga ng Panginoon, merong nagtatanim, merong umaani, pero sabi ng Lord, lahat tatanggap ng gantimpala. Yan, alam po natin yan. Nasa aklat po ng John chapter 4. Sabi ng Lord, ito'y katotohanan, sabi ng Lord. Meron akong sinusugong magtanim, meron akong sinusugong umani. Sabi ng Lord, ibang nagtanim, ibang umaani. At ang sabi ng Lord, at kayo'y aking sinusugo upang itanim, upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Sabi ng Lord. Kaya, iba-iba lang po ang kanilang operation, pero iisang Diyos ang gumagawa. Okay. Verse 7. But the manifestation of the Spirit, meron po talagang manifestation ng Holy Spirit. The manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom. Number one, na binibigyan ng Holy Spirit, wisdom. To another, the word of knowledge, kaalaman. By the same Spirit, iisang Holy Spirit ang nagbibigay. To another, faith. By the same Spirit. Pananampalataya, napakahalaga nito. To another, gifts of healing. By the same Spirit. Kaya nagbigay din daw ang Lord ng kaloob ng pagpapagaling, gift of healing.
To another, the working of miracles. Pakinggan niyo po ito sinabi ng salita ng Diyos dito. Isa sa gift ng Holy Spirit, mayroon siyang 9 gifts, no po? Isa rito ang gift na working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. And to another, the interpretation of tongues. Ito po. But all these worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. Lahat daw ng kaloob na ito, sabi ng Lord, sabi ng salita ng Diyos, all this worketh that one and self-same Spirit. Iisa lang daw ang Holy Spirit na nagtatrabaho, na gumagawa sa lahat ng kaloob na ito. Ipinamamahagi niya sa bawat isa, severally, as He will. Last verse, for as the body is one, and has many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Maliwanag po ito. Katulad daw ng katawan. Katulad ng ating katawan, na iisa at maraming bahagi, maraming sangkap. Merong kamay, may paa, may mga iba-ibang sangkap, no, o bahagi. At ang bawat bahagi nito, bahagi ng katawan, ay bahagi ng iisang katawan natin. Being many are one. Bagamat maraming miyembro, iba-ibang parte, pero iisang katawan lang ito. So also is Christ. Katulad din ito ni Kristo. Marami tayo, pero iisa lang tayo sa Panginoon. Okay, tuloy ko po ito. Balik tayo sa gift. Sabi nito ng Panginoon, but the manifestation of the Holy Spirit is given to every man to profit withal. Ibinigay daw ng Lord ang manifestation ito. Manifestation, pagpapahayag ng Holy Spirit. Ibinibigay sa bawat isa, sa bawat tao, upang pakinabangan ito ng lahat, ng buong church. Ano po? Kaya binibigay pala ng Lord ang kaloob sa atin, hindi para sa atin lang, mga kapatid. Ako, maraming kapatid ang nakikita ko yung mga kaloob nila, iba-ibang gift, kamangha-mangha, mga kapatid. Sa church, maraming tumanggap ng gift of healing. Nagpipray sila sa mga kapitbahay nila. Pag merong may sakit, lumalapit po, nagpapapray over sa kanila, gumagaling. Meron silang gift of healing. Kasi lagi kong sinasabi, gamitin nyo. I-exercise ninyo yung gift ninyo para lalong lumago, lalong lumaki, at maging pakinabang sa body of Christ. Magiging pakinabang sa iglesia. Tuloy ko po. Kaya sabi rito, meron talagang manifestation ng Holy Spirit. Kapahayagan, nagpapahayag na ang Diyos nasa isang tao. Sabi rito, no? Ginagawa ng Lord ito para sa ikalalago ng church. Ano po? Okay, tuloy ko po. Kasi marami tayong kapatid na baguhan na nanonood po, nakikinig, at akala ng iba, lumipas na yung mga kaloob na ito. Tulad ng miracle, gift of healing, hindi pa po lumilipas ito. Patutunayan ko sa banal na kasulatan ito sa sinabi ng Lord sa Book of Acts, no? Verse 8, for to one is given by the Holy Spirit the word of wisdom. Ito ang number 1, no? Dahil siya itong kaloob na binibigyan ng Panginoon sa bawat lingkod niya at sa mga miyembro ng body of Christ, ng church,
Hindi lang sa mga pastor binibigyan ng Lord. Kahit sa mga member po, binibigyan yung mga kaloob na ito. Sabi rito, una, binibigay ng Lord ang gift of wisdom, karunungan. Mahalaga po ang karunungan, mga kapatid. Kapag meron kang gift na wisdom mula sa Holy Spirit, mga kapatid, masosolve mo ang mga mysteries. Kaya mong i-interpret ang mga dreams, visions, mga mysteries. Yung hindi kayang ipaliwanag ng iba, kayang-kaya nyo pong maunawaan at ipaliwanag. Mahalaga ang wisdom dahil sabi ng Proverbs, wisdom is the principal thing. Magiging matagumpay ka, sabi ng Bible, kahit saan ka pumunta. Kapag ang wisdom ng Lord nasa iyo, mga kapatid, magtatagumpay ka. To another, the gift of, sabi rito, the word of knowledge, kaalaman. Ang Diyos nagbibigay din ng Holy Spirit ng mga kaalaman. Kaalaman sa iba't ibang mystery sa Bible. Nauunawaan mo ang mga sikretong bagay sa Biblia, yung mga deep things of God, mga spiritual na mga revelation ng Lord, mauunawaan po natin. Meron kang kaalaman. Ano po? Mahalaga po ito. Kapag ang wisdom at knowledge nagsama yan, magkakaroon ka ng tinatawag na discernment. Pag meron kang wisdom na kaloob, tapos meron kang kaloob na kaalaman, lilitaw ang discernment. Grabe po yan. Napaka-powerful na kaloob ng Panginoon. Okay. Ngayon mo pa lang nakita ang isang tao, alam mo na ang nasa puso niya. Kilos pa lang, maiintindihan mo na. Kapag meron kang gift na wisdom at knowledge, no? Magkakaroon ka ng discernment. Ano pa? Sabi rito, to another, faith by the same Spirit. Nagbibigay din po ang Diyos ng kaloob na pananampalataya. Naku, napakahalaga nito. Napaka-powerful na kaloob ng Lord ang pananampalataya. Pag meron kang faith, mga kapatid, na bigay ng Holy Spirit, mga kapatid, tandaan niyo po, hindi po kayo manghihina. Lagi malakas ang iyong pananampalataya. Lagi kang nakatayo. Kaya mong palipatin ang mga bundok. Yung sinabi ni Jesus, kung kayo may pananampalataya tulad ng isang butil ng mustasa, ibig sabihin, kung meron kang faith sa Panginoon, Panginoong Jesucristo, sabi ng Lord, sabihin mo kahit sa bundok na ito, sabi niya, mabunot ka, umangat ka, at lumipat ka sa dagat. Sabi ng Panginoong Yesus, ito'y mangyayari kung meron kayong pananampalataya. Kaya isang napaka-powerful pong kaloob ng Lord ang faith. Kapag meron kang faith, huwag mong sabihin nag-iisa ka. Naku, hindi ako makakapagkrusada, nag-iisa ako. Alam niyo po, nung ako ipadala ng Lord sa lugar na ito, siguro, ang taon ba yun? Way back 1984, 84 po mga kapatid, nagsimula akong mag-crusade. Pinagdala ako ng Lord dito, walang-wala, talagang walang kapatiran, walang worker, wala po talaga. Nag-iisa ako. Hawak ko lang ang Bible ko, tsaka ilang damit, nang mangusap sa akin ng Lord sa Quezon City, sa Manila, dahil taga-ron po ako, taga-ron ng magulang ko, pero ang taga-probinsya nila dito talaga. Ang mother ko taga rito sa Pampanga, ang father ko Nueva Ecija. Kaya mga kapatid, kaya nagkaroon ng gawain dito sa Pampanga at sa Nueva Ecija. Kasi yung mga kamag-anak ko talagang minisyonan ko nung una. Awa ng Lord, lahat sila tumanggap sa Panginoon. Sa mother side, sa father side, ganun din po. Kaya nga nung ako'y mag-crusade sa iba't ibang lugar, nagampanan ko na yung aking obligasyon sa pamilya. Kaya lahat sila masasaya at pinagpala. Kaya sabi rito, ang dala ko lang Bible tsaka konting damit, nagsimula akong mangaral. Kasi nangusap sa akin ng Lord sa Quezon City, sa Manila. Sabi ng Lord sa akin, ipangaral mo ang aking ebanghelyo
Anak, malapit na akong babalik. Nang mangusap ang Lord sa akin, pinakita niya sa akin sa vision, sa pangitain, ito pong probinsya ng mother ko. Nakita ko ang mga kamag-anak ko, lahat sila naglalakad sa isang napakalaking tunnel, malaking kuweba, parang nasa ilalim ng lupa. Lahat sila nakatanikala. Nakita ko sa vision, sa pangitain ko yan. At sila'y nagmamarcha, parang naglalakad. Mabibigat ang paa, mabibigat ang katawan. Yung mga paa, nakatanikala. Bawat paa nila, dugtong-dugtong. Napakahaba po ng tunnel. Siguro kahit tatlong truck na dump truck, kakasya po sa laki ng kuweba. Nakita ko po parang sa ilalim ng lupa, kuweba talaga. Nagmamarcha sila, na parang naglalakad, mabibigat ang paa, nagiiyakan, tumatangis. Papunta sila doon sa malaking hukay, nakita ko yung malaking hukay sa harap, lumalabas yung apoy, yung bottomless pit, napakalalim na hukay, lumalabas po yung apoy. Kaya paglabas ng apoy, maaaninag po yung buong kuweba, nakikita ko sila. Napakaraming tao, dugtong-dugtong po yan, napakahaba po ng kuweba, yung pinaka-tunnel. Alam niyo mga kapatid, doon na nangusap ang Lord, ipangaral mo ang aking ebanghelyo, sabi ng Lord. Malapit na akong darating. Para bang sinasabi ng Lord, iligtas mo sila. Ang ebanghelyo ang pag-asa nila. Lahat sila patungo sa impyerno, patungo sa malaking hukay ng apoy. Doon sila babagsak kapag hindi na ipangaral ang ebanghelyo. Ang gospel lang kasi mga kapatid, ang paraan ng Lord para ang tao maligtas. Sabi ng Romans 1:16, the gospel, sabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For this is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sabi niya, sapagkat ito lamang ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Yun pala ang power ng gospel. This is the power of God unto salvation, sabi ng Lord. Kaya kailangan nating ipangaral. Sabi ng Lord, maililigtas mo sila sa pamamagitan ng ebanghelyo. Sabi ng Romans 10, kung walang mangangaral sa kanila at walang magbabalita tungkol sa salita ng Diyos, walang mangangaral, paano sila mananampalataya? Paano sila maliligtas? At kung walang isusugo ang Diyos, paano sila mangangaral? Yun po ang tanong, sabi ng Lord. Doon ko narinig ang tinig ng Diyos. Talagang kinumanda ko ng Lord. Hindi lang 2 beses, 3 beses. Sabi ng Lord sa akin, pati sa prophecy, gumamit din ng prophecy ang Lord, ibang tao. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, ipangaral mo ang aking ebanghelyo. Malapit na akong darating. Talagang, ang gospel talaga, ang magliligtas sa tao, mga kapatid. Kaya yung nakita ko sa kuweba na nagmamarcha, alam niyo pong nakita ko sa mga yon, nung nakita ko sa malapitan, mga kamag-anak ko yung iba. Nakita ko yung mga kamag-anak ko, iba-ibang tiyahin ko, tiyuhin ko, nagmamarcha, nakatanikala. Ito po ay parang nakikita ko pa hanggang ngayon. 1984 pa po yan. 83. Actually, 1983 yan nung ipakita ng Lord sa akin. Nangaral ako 1984 nung sumunod ako. Pero pinakita na ng Lord sa akin ang impyerno. Nakita ko yan, mga kapatid. Kaya, doon ako sumunod sa Lord. Doon ako nagdesisyon na hindi na ako mag-abroad. Hindi na po ako, kasi ang trabaho ko po, ako po isang aircraft technician ako, aircraft mechanic ako. Mga kapatid, nagtrabaho ako sa Philippine Airlines noon sa domestic.
domestic airlines po ng Philippine Airlines. Mga kapatid, iniwan ko lahat ng pangarap ko. Yung pag-abroad ko, sinuko ko sa Lord, lahat ng pangarap ko sa pag-abroad, sinuko ko. Kahit mahirap ang buhay, pangarap kong mabigyan ng magandang buhay ang aming pamilya, lalo na yung magulang ko, pero isinuko ko sa Lord. Kahit ang magulang ko galing lang sa mahirap na pamilya, yun po, napakasakit, pero tinawag ako ng Lord, kaya sumunod ako. Kahit ang aking ina ay umiiyak talagang, naalala ko ang mother ko noon. Iyak siya ng iyak. Ayaw niya akong mangaral. Ayaw niya akong mag full-time sa ministry. Mga kapatid, kasi yun nga po, sinishare ko na sa kanya kung gaano kalaki ang sweldo ng isang aircraft mechanic sa Saudi Arabian Airlines. Mga kapatid, ang aking backer noon sa mga papers ko si Senator Tamano, ex-Senator Tamano. Ay grabe po, talagang umiyak yung mother ko, napaka-lungkot. Pero yun, sabi ko, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng mga pangarap natin. Nagkataon lang na may calling ako sa Lord, kailangan ko sumunod. Yun po. Kaya nang sumunod ako sa Lord, wala akong masyadong kaalaman sa Bible. Ang alam ko lang, salvation, gano'n lang, no? Ay mga basic doctrine ng Lord. Pero ang Lord, siyang nagturo, siyang nagbigay lahat, pati yung mga gift. Isang araw nandun ako sa Quezon City, may pinadala ang Lord na isang evangelist, na American evangelist. Nagkaroon siya ng crusade sa aming lugar. Panghuling gabi, pangatlong gabi, dahil lahat po, pinagaling ng Lord. Nakita ko doon, iba-ibang miracle. Ang bulag nakita ko, 2 mata. Nakita ko ang mga may sakit, nagsigaling. Gifted po itong evangelist na ito. Napaka-spirit filled niya. Pangatlong gabi, dahil tapos na ang crusade, ako ang pinakahuling nagpanalangin sa kanya. Sabi ko, gusto kong maglingkod sa Lord dahil ako po'y nangangaral ng Ebanghelyo. Sabi ko, ipag-pray mo ko yung aking ministry. Alam niyo, tinaas niya yung kamay niya sa langit. Pagtaas ng kamay niya, mga kapatid, nakita ko na, habang nakapikit ako, may nakita akong bolang apoy. Bolang apoy na halos kasing laki ng bola ng basketball, maliit ng konti siguro. Parang kasing laki ng parang buko, no? Yung buko na katamtaman ng laki. Nakita ko mula sa langit, bumagsak yung apoy. Talagang napakagandang apoy. Tumama sa ulo ko. Tumama po sa ulo ko. Pagtama, parang sumabog. Nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nandun ako sa simento, mga kapatid. Wala akong naramdaman kahit konting gasgas o bukol o ano, wala po. Talagang totally na blackout ako. Parang blackout talaga, wala kang alam. Pagbangon ko, nakita ko yung mga tao, lahat nakatingin sa akin. At sila po ay namangha, no? Kasi first time ko maranasan yun. Alam niyo mga kapatid, tumakbo ako doon sa likod ng platform. Nagtago ako dahil nahihiya ako dahil yung mga kakilala ko. Nagtago ako. Nakaupo ako. Iniisip ko, sabi ko, ano yung nakita kong apoy? Yun ang aking palaisipan. Ano yon? Tumama po sa noo ko. Nakita ko, pagtama, parang tumama sa ulo ko. Nawalan ako ng malay. Sabi ng iba, yun daw is slain by the power of God. Pero mga kapatid, para sa akin, palagay ko yun ay kaloob ng Lord. Baptism of fire. Kasi di ba may baptism ng Holy Ghost at meron ding baptism ng fire. Holy Ghost and fire. Iisa yan, no? Kaya mga kapatid, kapangyarihan. Ang apoy ng Lord ay kapangyarihan ng Holy Ghost. Doon ko naranasan. Mula noon, nagtaka ako. Tuwing mangangaral ako sa Manila, natsitsyempo ako lahat ng may sakit. Yung natsitsyempo ako, may karamdaman.
At ang Lord, kinuutosan ako na ipag-pray yung mga may sakit na yan. Gumagaling. Minsan nag-Bible study ako, may nakaratay na 3 araw ng nilalagnat, napakatabang babae, talagang nag-Bible study kami dahil nag-invite sila sa amin para ipanalangin siya. 3 araw na pong nilalagnat, hindi makatayo. Pagkatapos ng Bible study, nilehans ko lang yung babaeng mataba, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinatayo ng Lord. Pagkatapos ng nireview ko yung spirit of fever, kinast out ko, in the mighty name of Jesus, alam niyo mga kapatid, tumayo. Yung may lagnat, tumayo parang nagdahilan lang. Nag-serve na po sa mga bisita. Napakalaking milagro. Yun na, nakita ko yon. Sabi ko, parang tumanggap ako ng gift ng Panginoon. Yung nakita kong apoy na yon, parang gift ng Holy Ghost yun, Holy Ghost and fire. Na kayang sumunog sa lahat ng demonyong karamdaman, demonyong bisyo, demonyong masamang espiritu. Ayun, nagsimula na po akong mag-crusade. Hanggang sa mga mini-mini crusade, ang maliliit na crusade, barangay crusade, naku, lalo kong nakita ang milagro. Nakita ko ang lumpo lumakad. Nakita ko yung bulag nakakita. Nakita ko po yung bingi nakarinig. Lahat ng may sakit na lumalapit, talagang nilalehans ko sa pangalan ni Jesus. Talagang nakita ko mga kapatid na totoo ang miracle, sabi ko. Totoo ang gift ng Holy Spirit. Mga kapatid, doon ako lalong na-encourage. Isang gabi, nangusap na ang Lord sa akin. Ayun, pinakita niya na po ang lugar na ito. Sabi niya, yun po ang aking calling. Pumunta ka ng Pampanga, sabi ng Lord, ipangaral mo ang aking ebanghelyo. Nagsimula akong mangaral sa mga kamag-anak. Tapos, Nueva Ecija. Mga kapatid, doon nagsimula ang mga gawain po ng Lord. Hanggang sa may naligtas ng mga workers, unang crusade ko, nag-iisa ako. Nagkrusada ako sa Mexico. Mexico, hindi sa ibang bansa. No? Dito lang po sa Mexico, Pampanga. Mga kapatid, talagang matatawa kayo sa crusade na ito. Wala po akong streamers. Walang streamers. Excuse me. Request tayo ng inumin sa baso, please. E di, nag-ano po ako, nag-crusade ako, mabilis ang krusada. Alam niyo yung ginawa ko dahil walang leaflets, walang posters, walang sounding, wala po akong gamit. Wala akong speaker, wala akong microphone, wala akong amplifier. Ang ginawa ko mga kapatid, nag-house to house po ako. House to house. Invitation sa mga tao. Talagang lahat ng bahay sa barangay na yon. Mula umaga. Okay. Thank you very much. Excuse me. Nag-house to house po ako. Talagang nakita ko, ang kahit pala walang worker, kahit nag-iisa ka, pwede kang mag-crusade. House to house, no? Hanggang umabot ako hanggang hapon. Tapos umuwi ako. Siyempre, maliligo ka, nagbihis. Ayun na po, alas 5 nandun na ako. Nandun na po ako sa eskwelahan. Eskwelahan po, ginamit ko po eskwelahan, elementary school. At alam nyo mga kapatid, dumalo po yung mga tao na in-invite ko. Talagang dinrow ng Lord. Napuno ng tao ang eskwelahan. Hindi ko akalain na yung mga in-invite ko, talagang inipo ng Lord yung mga puso, nagsidalo. Napuno ng tao yung harap ng stage. Ayun, nagsimula na po ako mangaral. Ako yung MC, ako na po yung nag-opening prayer, pagkatapos ako rin yung nangaral. Walang choir, walang singer, walang banda, walang musicians. Wala po. Kaya purihin ang Panginoon. Nakapagkrusada ako. Nai-preach ko ang gospel. Nai-preach ko ang salvation, healing, and deliverance. Mga kapatid, yung mga tao nagkaroon ng pananampalataya sa salita ng Lord.
Pagkatapos nun, tinawag ko lahat ng may sakit. Naku, dumalo po yung mga may sakit. Lumapit po sa altar yung mga may sakit. Lahat po ng may karamdaman, lahat umuwing magaling. Pinagaling sila ng Panginoon sa himalang paraan. Tinulungan po ako ng Lord sa unang crusade. Talagang namangha ako sa ginawa ng Panginoon. Nag-iisa po ako, walang worker. Kaya pala ng Lord na kumilos, kapatid. Kaya doon ako nagsimulang humingi sa Lord ng makakasama. Humingi na ako ng worker sa Lord hanggang sa nagligtas na siya ng mga young people, mga kasama kong nangaral, hanggang sa yun na po, lumaki na yung crusade. Meron na kaming preparation, tapos binigyan ako ng Lord ng malilit na speaker, ay nagsimula na po ang crusade. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa nabuo ang church ng ating Panginoon dito sa Pampanga. Ngayon, ang mga krusada ngayon, hindi lang Pampanga. Iba't ibang probinsya. Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan. Mga kapatid, nakakapag-crusade na po kami. At marami na siyang mga manggagawa, meron na siyang choir, mga awit, mga musicians. Kaya mga kapatid, doon ko nakita na ang miracle hindi pa po lumilipas. Yung mga nagsasabi na ang miracle wala na, sabi ng Lord dito sa Corinto, to another working of miracles. Naglagay din daw ang Diyos ng kaloob, nagbigay din siya ng gift na makagawa ng milagro. Gift of working of miracles. To another, the gifts of healing by the same Spirit. Nagbigay din ng Holy Spirit ang kaloob ng pagpapagaling. Nagtataka ako bakit may mga ibang mga ngaral na nagsasabi, ang healing daw lumipas na. Minsan nakausap po yung ibang mga ngaral, alam nyo, sabi niya, ang miracle, mga healing, panahon lang ng mga apostol yan. Wala na ngayon yan, lumipas na yan. Wala na ngayon. Sinabi ko naman, pakibasa nga po sa Bible, saan nyo po nabasa yan? Para may pangaral natin. Wala silang may pakita na ang healing, lumipas na. Ang binasa lang sa akin yung 1 Corinthians 13. Pagdating ng ganap, ng perfect, sino ang perfect? Si Jesus Christ. Pagdating niya, sabi niya, mawawala lahat ng kaloob. Wala na. Yung mga kaloob, speaking in tongues, prophecy, mga gifts, mawawala ng lahat. Pero pagdating daw ni Jesus Christ, dahil lahat, magiging ganap ng lahat, mga kapatid. Pero hanggat hindi pa dumarating si Jesus Christ, maliwanag na sinabi ng Lord, sabi niya, Matthew chapter 10, verse 7 up to 8. Sabi ni Jesus, as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Ano sabi niya? May command siya. Sinong nag-command? Ang Panginoong Hesukristo. Mula ito mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus, heal the sick. Verse 7. Heal the sick. Cleanse the lepers. Raise the dead. Cast out devils. Freely you have received. Freely give. Ang linaw ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit. Sabi niya, palayasin niyo ang mga demonyo ng kanser, demonyo ng bisyo, demonyo ng karamdaman, demonyo ng kahirapan. Palayasin niyo yan, sabi ni Lord. Tinanggap niyong walang bayad, pamigay niyong walang bayad. Kautusan po ito, mga kapatid. Sabi naman ng iba, hindi panahon lang ng mga Israelita yan. Panahon lang yan ng Israel, ng mga apostol. Ngayon, wala na yan. Wala naman silang maipakita. Pero may sasabihin ako sa inyo, sabi ko, may babasahin ako sa inyo para mapatunayan nyo ng healing, miracle, at lahat ng gifts ng Holy Spirit, manifestation ng power ng Holy Ghost, hindi pa lumilipas. At ito'y hindi lang para sa mga Hudyo, hindi lang para sa mga apostol. Pakibasa, Acts chapter 2, verse 39. Pakinggan natin ang salita ng Diyos dito sa Acts chapter 2,
verse 39. Purihin po ang Panginoon. Okay? Ang healing, gift of healing, gift of working of miracles, hindi pa po ito lumilipas. Acts chapter 2, mababasa natin mula verse 1, nang ibuhos ng Lord ang Holy Ghost o Holy Spirit at mga kaloob sa mga apostoles at sa 120 disciples, halos lahat sila, more or less 120, lahat sila tumanggap ng gift ng Holy Spirit. Nakita sila ng iba't ibang tao, iba-ibang Hudyo, mga iba-ibang nasyon, no po? Foreigners, na sila nagsasalita ng iba't ibang wika nila. Pati mga Hudyo, nagtaka. Sinabi ni Apostol Pedro, sabi dito, verse 39, for the promise, anong promise? Holy Ghost. Ang pangako ng Ama, ang Holy Spirit, tatanggapin daw natin ang Holy Spirit. Tatanggapin natin ang mga kaloob. Sabi niyo, for the promise is unto you. Sabi ng Panginoon, is unto you. Sabi ng salita ng Diyos. Sino itong you ito? Unto you, referring to Israel. Sabi ng Biblia, for the promise is unto you, Israel. O mga apostol. Okay yun. Hindi lang Israel. And, meron pa and to your children. Okay. And to your children, yung mga susunod na Israelita. And, meron pa, and to all, ang linaw nito, and to all that are afar off, at sa mga nasa malalayong lugar, tulad po ng Pilipinas, Amerika, Korea, at iba't ibang mga bansa. Hindi lang pala Israel, pati na sa malalayong lugar, iba't ibang bansa. Sabi ni Apostol Pedro, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Amen. Maliwanag po ang sabi ng salita ng Lord. At para sa lahat ng mga tatawagin ng ating Panginoong Diyos, pati na yung mga nasa malalayong lugar, afar off, malalayo. Hindi lang po sa Israel. Kaya nga po ang healing, hindi lang sa panahon ni Apostol Pedro, hanggang sa panahon ng Gentile Church. Mga kapatid, nasa panahon tayo ngayon ng tinatawag na dispensation of grace. Gentile dispensation. Mga kapatid, dahil ang Israel, tinakwil nila si Jesus Christ, ang ating Savior. Kaya mga kapatid, nasa panahon tayo ngayon ng church age. Mga kapatid, iba ang panahon ng Hudyo, iba ang panahon ng church. Ang hinihintay natin ngayon, rapture, no? Pagbabalik ng Panginoon. Tandaan niyo po, hindi natin kayang i-perfect ang iglesia kung wala ang kaloob ng Holy Spirit. Kailangan natin ang 9 gifts na ito sa Korinto 12. Sabi ng Lord, ibinibigay ng Lord ang mga kaloob ng Espiritu upang pakinabangan ng iglesia, upang maperpekto ang mga banal. Kaya nagsasabing, wala nang miracle ngayon, wala nang healing. Ako po ang nagpapatunay at sumasaksi. Ang healing hindi pa po lumilipas. Pag may nagsabing, wala nang milagro ngayon, ang taong yan na nagsasabi niyan, hindi niya kilala ang Panginoon. Para bang sinasabi niya, wala na ang Diyos ngayon. Itong panahon natin, wala na ang Panginoon. Wala na ang Holy Spirit. Parang ganun ang sinasabi niya. Pag sinabi niyang wala ng miracle, hindi na panahon ng healing, ng miracle, yan po ay gawa ng diablo. Yan po ay false doctrine. Dahil ang doctrine ng Lord, sabi ni Jesus, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi ni Jesus, ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng mundong ito, sabi ni Jesus. Kung kasama mo ang Panginoon, mga kapatid, meron pang miracle. Dahil si Jesus ay Diyos ng himala. Amen. Sabi niya,
Napakalinaw po, ako'y kasama niyong palagi. John 14, verse 12. Pakinggan mo sinabi ng Panginoon. Mismo ang bibig mula sa labi at bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi niyang ito. John chapter 14, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth in me, sabi ni Jesus, ang sumasampalataya raw kay Jesus sa Kanya. The works that I do, shall he do also. Sabi ni Jesus. The works that I do, shall he do also. And, meron pa, and greater works than these, sabi niya, shall you do, because I go unto my Father. Maliwanag pong sinabi ng Panginoong Jesucristo, sino mang sumasampalataya sa akin, sinasabi ko sa inyo ang totoo, sabi ni Jesus. Lahat ng sumasampalataya sa akin, sino man, lahat ng ginawa ko, magagawa rin niya. At higit pa, sabi niya, at higit pa sa mga ginawa ko, magagawa rin niya, sapagkat ako'y pupunta na sa Ama. Ang linaw nito, mga kapatid. Hindi pa lumilipas ang miracle. Nandito ang Panginoong Yesus. Hindi pa natatapos ang sanlibutan. Sabi ni Lord, I am with you always, even unto the end of the age. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Ang linaw po. Nandito pa rin si Jesus. Kaya nga ang milagro talagang available pa rin hanggang ngayon. Ang milagro, ginagawa pa rin ni Jesus hanggang ngayon. At yung mga kaloob ng Holy Spirit niya, ibinigay sa atin na kanyang mga lingkod, na kanyang mga anak. Kaya nga sabi niya, lahat ng ginawa ko, magagawa rin niyo. At higit pa sa ginawa ko, gagawin niyo. Kaya nga, tayo ang tinawag ng Lord ng mga successor niya sa pangangaral. Mga successor niya sa pagbabahagi sa pag-demonstrate sa power ng Holy Ghost. Maliwanag po ito. Sabi ni Apostol Pablo, when I came to you, sabi niya sa Corinto, declaring unto you the testimony of God. Ano yun? The Word of God. Sabi niya, I came not with the excellency of speech or of man's wisdom. Nang dumating ako, una akong magkrusada sa inyo, una akong dali ng Ebanghelyo, sabi niya, hindi ako gumamit ng mabulaklak na pananalita o matataas na salita. Hindi ako gumamit ng philosophy, ng psychology, o anumang wisdom ng tao. Sabi ni Apostol Pablo, for I determined not to know anything among you, save Jesus Christ. Save Jesus Christ. Si Kristo lang ang topic ko, ang pinangaral ko sa inyo. And Him crucified. Yun lang po ang topic niya, napakasimple. Wala siyang subject, wala siyang message na pinangaral sa crusade, kundi si Jesus Christ and Him crucified. Yung kanyang crucifixion, yung kanyang pagliligtas sa atin, pagtubos sa atin. Yun lang ang topic ni Apostol Pablo. Ganun po kasi ang crusade. Diretsahan yan, direct to the point. And sabi niya, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Hindi ako gumamit ng matataas na salita o mabulaklak na pangangaral. So that your faith, ang linaw, should not stand in the wisdom of men. Sabi niya, upang ang inyong pananampalataya hindi masalig sa karunungan at galing ng tao. Kasi maraming ganyan eh. Uy, ang galing ng aming preacher. Uy, yung aming preacher, dynamic. O yung dito ako kasi ganito eh. Mali po yun. Huwag kayong titingin sa galing ng tao. Sabi ng Lord, sabi ni Apostol Pablo, but in demonstration of the Spirit and of power. Sabi niya, ang kanyang pangangaral daw hindi sa galing, kundi by the demonstration of the Holy Spirit and power.
Ang Holy Spirit nagde-demonstrate ng power of God. Gumagawa siya ng grabing signs and wonders and miracles. Wondrous works. Sabi ng Biblia, yun po ang pangangaral ni Apostol Pablo. Dinedemonstrate ko ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa papaanong paraan. Healing, miracle. Ginagawa ng Holy Spirit sa kamay ni Pablo ang mga milagro. Ganon din po ngayon. Hindi nagbabago si Jesus Christ. Hebrew 13:8. Jesus Christ is the same. Yesterday, panahon ng apostol. Today, panahon natin. And tomorrow, and forever. Maliwanag po yun. Hindi nagbabago si Jesus Christ, sabi ng Biblia. Kung gumawa siya ng milagro sa panahon ng mga apostol, hanggang ngayon gumagawa siya ng milagro hanggang bukas magpakailanman. Sapagkat siya Diyos ng himala. Maliwanag po yan. Sabi niya, in my name. Sabi niya, in my name you shall cast out demons. In my name you shall lay hands on the sick and they shall get well. They shall recover, sabi ng Lord. Maliwanag po yan. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo, ipapatong niyo ang kamay niyo sa may sakit at sila'y magsisigaling. Nasa Bible ba yun? Marcos 16, mula 15. Sabi ni Jesus Christ, nagmula sa bibig ng ating Panginoon. Ito yung message niya sa lahat ng lingkod niya. Mga kapatid, ang gift ng Lord para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Sabi ng Lord, preach the gospel, sabi niya, to every creature. Go you into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth, he that believes and is baptized shall be saved. Ang sumampalataya, sabi ng Lord, maliligtas. But he that believeth not, sabi ng Lord, shall be damned. Parurusahan ng hindi mananampalataya. 17. And these signs shall follow them that believe. Pakinggan nyo si Jesus Christ. Pakinggan nyo ang ating Panginoong Jesucristo. At ang mga tandang ito ay susunod, lalakip sa mga mananampalataya. Sabi ng Lord, yung mga tunay na believers, may tanda raw, sabi ni Jesus. Nagmula ito sa bibig ng ating Panginoon. Bago siya umakyat sa langit, sinabi niya ang signs ng mga believers. In my name, sabi niya, you shall cast out demons. Magpapalayas kayo ng demonyo sa pangalan ko. Anong demonyo? Demonyo ng sakit, demonyo ng kahirapan, demonyo ng bisyo, demonyo ng drug addiction, demonyo ng kaguluhan. Palalayasin mo yan in Jesus' mighty name. Mga kapatid, kaya mong palayasin ang mga demonyong yan. Sabi niya, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit at sila'y magsisigaling. Sabi ng Lord. Grabe. You shall lay hands on the sick. Ang paglalayan sa may sakit, in the name of Jesus Christ, kaya mong palayasin ang sakit, gagaling po talaga. Kahit cancer gagaling, kahit leukemia gagaling, kahit lumpo lalakad, bulag makakakita. Naranasan ko po mga kapatid. Pinapahayag ko ito, pinapatotoo ko ito. Sinasaksihan ko ang ginawa ng Lord sa aking mga kamay. Siyang gumawa. Mga kapatid, ang bulag nakita ko nakakita. Mga kapatid, hindi ko na maalala ang iba, napakaraming bulag na nakakita. Mga kapatid. Sa Nueva Ecija, inaakay ang isang bulag. Crusade sa Nueva Ecija. Walang nakikita. Yung mata niya puting-puti. Mga kapatid, talagang maaawa ka. Kinain ng katarata ang mata niya, nabulag siya. Inaakay ng kanyang anak na babae. Meron siyang tungkod. Dumalo sa krusada. Pagdating sa crusade, nilehas ko sa pangalan ng Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, demons of blindness. Ngayon din, inuutusan kitang lumayas sa babaeng ito. Yung bulag nakakita, mga kapatid. Binuksan ng Lord yung mga mata. Anong nakikita mo, sister? Nakikita ko na po ang kuryente, mga ilaw, nakikita ko na.
Binuksan ng Lord ang mga mata. Sinong hindi maliligtas? Sinong hindi tatanggap sa Lord? Mga kapatid, napakaraming tumanggap sa Lord dahil sa milagrong yon. Kaya mga kapatid, kaya nagkaroon ng gawain ng Lord, malaking gawain ng Lord sa lugar na yan. Kaya mga kapatid, ito ang sinabi ng Lord. Available pa rin po ang mga kaloob na ito. Kaya nga sinishare ko ito sa mga iba-ibang kaibigan ko mga pastor, malaki po ang may tutulong nito sa ministry. Sabi ng Biblia, ang kaloob, kapag nasa iyo, kahit saan ka pumunta, sabi ng Lord sa Proverbs, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka, sabi ng Lord. Kapag ang gift, nasa iyo. Nabasa nating lahat yan. Book of Proverbs. Kaya mga kapatid, at ang kaloob, hindi po kumukupas yan. Hindi lumilipas yan. Sabi ng iba, may nagsabi, wala na yung mga kaloob, wala na yan, kasi ganito, ganito. Alam niyo, lagi pong may maninira eh. Kapag ginagamit ka ng Lord, huwag kayong magtataka kung may maninira sa iyo. Normal yon. Dahil hindi lahat ng tao mananampalataya. At meron tayong kaaway na dyablo, alam niyo, si Satan, kahit talunan na, talagang mambubuisit yan. Kahit paninira na lang gagawin niya. Dahil alam niya, hindi na siya makaharap. Talunan na. Satan is a defeated foe, no? Wala na siyang power sa mga Kristiyano. Wala na siyang ngipin. Kumbaga sa cobra, wala nang pangil. Kaya, ano na siya? Wala na siyang power laban sa ating mga believers. Kaya nga, yon, mga kapatid, sabi nila, wala na yung healing, wala na yung power. Hindi po totoo yon. Ang crusade, hindi po nahinto. Tuloy-tuloy ang crusade. Itong nakaraang crusade lang sa Nueva Ecija, isang pipi nagsalita. Merong kinulam doon, ang pangalan niya, Sister Nene. Hindi ko alam yung kompletong pangalan. Pero may nagsa-church na. Uma-attend na siya sa gawain. Regularly, araw ng worship service doon, worship celebration, fellowship, kasama na namin. Pati pamilya. Alam nyo, ang ginawa ng Lord, ang pinagaling ng Lord, nagsalita ang pipi. Kinulam siya, hindi siya dating pipi, kinulam po siya, umurong yung dila. Yung dila niya umurong, umatras yung dila. Wala nang tinig, walang boses kahit katiting. Talagang pinahirapan ng demonyo, hindi lang 10 taon. Sa krusada, nang tinawag na namin lahat ng may sakit para ipanalangin, alam niyo mga kapatid, lumapit po yan. Wala, parang pipi, walang boses. Puro alang. Alam niyo mga kapatid, pag-review ko sa evil spirit, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, talagang yung diablo, yung devil ng kulam, nagsisigaw sa kanya. Sumigaw ng malakas. Parang hirap na hirap. Nagmamakawa, hirap na hirap po. Sinusunog ng Holy Ghost and fire ng Lord. Ang Holy Ghost ng Lord talagang hindi niya kaya. Nasusunog siya. Sumisigaw siya ng malakas. Maya-maya po, nagsalita ang pipi. Sabihin mo, Amen. Sumigaw siya, Amen. Napakalinaw ng kanyang Amen, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Gumaling po siya. Kaya yung mga pamilya niya, napakasaya, mga kapatid. Isang milagro ng Lord yon. Iba-ibang milagro. Yung isa, ang anak niya may leukemia. Gusto niya ng, grabe na po yung babae, wala nang pag-asa, suicidal na. Sabi niya, Pastor, talagang naisip ko na pong magpakamatay. Sabi niya, wala na raw siyang pag-asa. Punong-puno sila ng kahirapan, problema. Tapos yung anak niya, na minamahal, maliit pa lang po, may leukemia. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, sister, ang anak mo pagagalingin ng Panginoong Hesukristo. Dati siyang INC. Alam niyo po, tumanggap siya sa Panginoon. Tinanggap niya si Jesus Christ bilang Panginoon at Diyos niyang tagapagligtas. Yung anak niya, pagkatapos ng prayer, sabi ko, ipa-check up po yung anak mo, mabibigla ka. Ang lilitaw sa kanyang examination, medical examination, magiging negative na ang anak mo. Ginawa po niya yan. Sa follow-up check-up niya, may petsa, dinala ang anak niya sa kanyang doktor. Alam niyo po, nabigla siya. Yung Bible study namin sa bahay nila, dahil humingi ng Bible study,
mga kapatid, nandun yung mga medical records. Yung anak niya, sabi ng doktor, wala nang sakit ang anak mo. Wala na siyang leukemia. Wala na lahat ng karamdaman. Mga kapatid, nasa kanya ang mga records. Purihin po ang Panginoon. Kaya ang milagro hindi pa po lumilipas. Sabi katulad nga kanina, i-share ko yan kay Sister Belen Lagbaw, may kapatid siya sa Pangasinan, sa Malasiki, nagkaroon ng cancer. Ang cancer ng kapatid niya, si Linda ang pangalan, cancer sa atay. Doon sa lugar na hindi makita ang sakit niya, sa Pangasinan, dinala po sa Dagupan. Hindi makita ng mga doktor ang sakit, sabi nila, dalhin na po ninyo sa JBL, sa San Fernando, Pampanga. Yun po, kumpleto ang mga gamit doon, kumpleto. Malaking hospital at talagang pinondohan mismo ng gobyerno, kumpleto po ang gamit. Sabi niya, dalhin nyo na po ron. Dinala ang kanilang kapatid. Pagdating dito, sinuri ng mga doktor, mga kapatid, alam mo ang findings? Sabi nila, kasi malaki na po yung tiyan Yung tiyan niya, lumaki na yung tiyan. Sabi ng mga doktor, Sister, ang inyong kapatid ay may cancer sa atay. Wala na siyang pag-asa. Marami na kaming pasyenteng ganyan, hindi nabuhay. Walang nakakaligtas, sabi niya. Malala na, mga kapatid. Stage 5 na, acute na. Sabi niya, ipakain na ninyo ang kanyang gustong kainin. Ipadama nyo na ang pagmamahal sa kanya. Wala na siyang pag-asa. Mga kapatid, o kung ganun po, Doc, sabi niya, iuwi na namin siya. O sige, magpirma kayo, sabi ng Doc. Pumirma sila. Inuwi na nila. Pagdating sa bahay, naghanap sila ng maraming faith healer. Iba-ibang albularyo, iba-ibang faith healer. Tinawagan na lahat. Meron pang nagpresentang mag-pray daw, hindi gumaling. Maraming nanalangin. Walang gift of healing. Walang gift of working of miracles. Walang kwenta yung prayer. Para lang silang nanalangin sa hangin. Hindi tinugon ng Diyos. Kasi meron po talagang gift of healing. Meron talagang gift of working of miracles. At yan nagtatrabaho yan sa church ng Lord. Hindi pa po lumilipas yan. Sabi ko, Sister Belen, sabi ni Sister Belen, Lagbaw, pag-pray natin yung kapatid ko, Pastor, inuwi na namin sa hospital. Ngayon po, ang daming nagpipray sa kanya. Tapos dinadala sa iba't ibang albularyo, mga, alam niyo na, faith healer. Sabi ko, Sister, pabayaan mo muna sila. Tingnan muna natin, kapag wala nang nagpipray, kapag wala nang hindi na dinadala sa mga albularyo, saka na tayo pumunta para maipag-pray natin. Huwag tayong sasabay sa kanila. Gusto ko ang glory mapunta sa Panginoong Hesus. Lahat ng glory ng milagro mapunta sa Diyos. Hindi sa mga faith healer na yan. Aangkinin nila yan. O sige po, Pastor. Nang hindi na nila mapagaling, more or less, 1 buwan. Mga kapatid, dahil ang taning ng doktor, tinaningan na po ng doktor. Pinakamahabang taning namin, 6 na buwan. 6 months to live. Ngayon, mga kapatid, 1 buwan pa lang, sumuko na lahat ng wala nang nagpipray, wala nang sumuko na sila. Hindi na nila pinunta sa mga albularyo. Alam niyo po, kasi hindi aabot ng 6 months, mamamatay. Hindi na kumakain. Hindi na po nagsasalita. Yung tiyan niya lumaki na. Parang mas malaki pa sa mga anak. Talagang punong-puno na ng tubig siguro yung atay, nalusaw na. Dumating Sister Belen, sabi niya, Pastor, pag-pray natin yung aking kapatid. Wala na pong nagpe-pray sa kanya, wala na pong pumupunta, hindi na rin namin dinadala sa mga albularyo. Lumala na po siya, hindi na siya nagsasalita ngayon. Hindi na nakakatayo, nakaratay na lang, nakahiga na lang po. At hindi na kumakain. Matagal nang hindi kumakain. Hinihintay na lang po ang kamatayan. Alam mo kung saan hiniga? May isang malaking lamesa, mahabang mesa. Hiniga po rin yung may sakit. At yung 4 na sulok, tinirika ng 4 na kandilang kulay yellow, mahabang kandila. Pagdating ko ron, sige, sabi ko, puntahan na natin, Sister, kung wala nang nagpipray, puntahan na natin.
sabi ko, ipag-pray natin. Pero kailangan magkaroon tayo ng Bible study. Gusto ko munang ipakilala sa inyo ang ginawa ni Jesus sa krus, kung paano na tayo pinagaling. Gusto kong i-share ang mga latay at sugat ni Kristo, kung paano tayo pinagaling ng Lord. Sabi ng Bible, by His stripes, we are healed. E di pagdating namin doon, nabigla ako. Pagdating ko po, nakatirik yung 4 na kandila. Yung asawa niya, nasa tabi niya, nakasubsob. Malungkot na malungkot. Inihintay na lang pong mamatay para mailibing. Kaya nga tinirikan ng kandila, siguro para mapadali yung kamatayan. Hindi na po kumakain, awang-awa sila. Pagdating ko, sabi ko, mga kapatid, sinabi ko, wala pong imposible sa Panginoon. Pinangaral ko si Jesus Christ. Pinangaral ko ang Panginoon sa kanila. Yung ginawa niya sa krus, sabi ko, yan ang tumubos sa kasalanan natin. Alam niyo ba yung mga sugat sa ulo ni Jesus Christ, yung mga tinik na dumudugo, punong-puno ng dugo ang kanyang damit, parang binabad sa dugo. Dumudugo ang ulo niya, dumudugo yung palad niya sa pako. Sabi ng Biblia, dahil sa kanyang mga sugat at latay na tinanggap, tayo ay pinagaling niya na. Yan ang nagpagaling sa atin. Naku mga kapatid, lahat ng pamilya niya, magulang, kamag-anak, nandun lahat. Nakikinig silang lahat. At pinatanggap ko sa Lord. Tumanggap po silang lahat kay Jesus Christ. Pinatanggap ko sa panalangin. Sabi ko, sumunod kayo sa prayer. Tanggapin niyo si Jesus Christ bilang Panginoon niyo tagapagligtas at manggagamot. Tinanggap nila ang Panginoon. At pagkatapos nun, nakita ko yung nakikinig din po yung nakaratay. Gising siya. At alam kong nakikinig siya, naririnig niya. Nagkaroon siya ng faith. Pero hindi lang makapagsalita. Maya-maya lumuhod ako. Mga siguro mga 1980s yun, 90s, mga kapatid. Lumuhod ako sa lupa. Kailangan ko ng milagro, Lord. Sabi ko, kailangan ko ang iyong kapangyarihan. Grabe po yung may taning ang buhay ng taong ito. Sabi ko sa Lord, ipakita mo sa kanila, Lord, ang iyong kapangyarihan. Pagalingin mo po itong si Linda. Panginoon, patawarin mo siya sa lahat ng kasalanan niya. Pagkatapos, nireview ko yung demonyong cancer. Sabi ko, thou demon spirit of cancer. Sabi ko, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I command you to get out right now, cast out, in Jesus' mighty name. Alam niyo mga kapatid, maya-maya po, tinanong ko si Linda, kumusta ka na Linda? Kinasal ko pati kamatayan. Demonyong kamatayan ngayon din. Lumayas ka. Inuutosan kitang lumayas sa babaeng ito, kamatayan. Ngayon din. Be healed in the mighty name of Jesus. Receive your healing right now. Sabi ko, in Jesus' mighty name. Maya-maya tinanong ko si Linda, kumusta? Sister Linda, kumusta ka na? Nagsalita po. Yung hindi nagsasalita. Pastor, mabuti na po ang aking pakiramdam. Nagsalita si Linda. Namangha yung asawa niya, namangha yung nanay niya. Mga kapatid, nakikinig pala. Maya-maya, sabi ko, purihin ng Panginoon, sister. Pinagaling ka ng Panginoon sa gabing ito. Nadama ko ang power ng Holy Spirit. Nadama ko ang gift ng Lord, kumilos. Sabi ko, kapag kayo ginagamit ng Lord sa healing, may mararamdaman po kayo sa inyong kamay, mga kapatid, na hindi mahirap ipaliwanag, pero kung may gift ka, makikita mo, alam mong nagpagaling ang Lord. Sabi ko, pinagaling ka ng Panginoon, sister. Magpasalamat ka kay Jesus. Ayun po, tuwang-tuwa si Linda. Lumipas ang isang linggo. Isang linggo lang po ang lumipas. Dumating si Sister Belen Lagbao sa church o sa simbahan. Sigaw ng sigaw. Sabi niya, Pastor, Pastor, sumisigaw po siya. Pastor, bakit sis? Akala ko ibabalita niya, namatay na si Linda. Pastor, sabi niya, si Linda po, sabi niya, nagwawalis na. Nagwawalis na po siya sa bakuran ng nanay ko. Sabi niya, praise the Lord. Sabi ko, purihin ng Panginoon. May taning ang buhay, mamamatay na lang. Tinirikan na ng kandila, tumayo, pinatayo ng Panginoon. Nagwawalis na raw. Payat na payat, malaki yung tiyan. Kala mo, grabe po. Kala mo mga payat na payat sa Africa. Nabuhay po, ang mamamatay na lang. Talagang, alam niyo nangyari?
Bumalik ang dati niyang kalusugan ngayon na matabang-mataba siya, pinagpala. Pati ang buhay, nagkaroon ng sariling negosyo. Ang mga anak, sinwerte, nakapag-abroad lahat. Tingnan niyo ang Lord. Mamamatay na yung tao dahil sa pananampalataya kay Jesus. Pinagaling ng Lord. Sabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Sabi niya sa babaeng inaagasan ng dugo, babae, hindi sinabi ni Lord, huwag mong kalilimutan, ako ang nagpagaling sa iyo. Hindi sinabi ni Jesus yun. Napaka-humble ni Jesus. Ang sabi ni Lord, babae, go in peace. Go in peace. Umayo kang mapayapa. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sabi niya. Amen. Kaya nga manalig tayo, manampalataya tayo sa kaloob ng Lord. Hindi pa po lumilipas ang healing. Bukas po may krusada sa Porac. Ang Lord gagawa na naman ng greater miracles doon. Alam ko po yan, dahil naniniwala ako riyan. Kaya nga mga kapatid, sayang ang pagkakataon. Yung mga ibang nagsasabing wala ng milagro, walang milagrong darating sa inyo. Kapag sinabi niyong wala ng milagro, maniwala kayo sa gift ng Holy Spirit. Maniwala kayo sa salita ni Jesus. And this sign shall follow them that believe. Kung believer ka, kung naniniwala ka kay Jesus Christ, sabi niya, ang mga tandang ito ay susunod sa mananampalataya kay Jesus. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng demonyo. Ipapatong niyo ang kamay niyo sa may sakit at sila'y magsisigaling. Mga kapatid, napakalinaw po nito. Hindi pa po lumilipas ang milagro. Nararamdaman ko hanggang ngayon ang power ng Holy Spirit. Nararamdaman ko ngayon ang gift ng Lord. Kaya lahat kayong nakikinig na may sakit, maniwala kayo. Sa pakikinig lang nyo ng salita ng Lord, pinagagaling na kayo ng Panginoong Yesus. Magpipray tayo ngayon. Pwede ako mag-pray sa inyo para sa kagalingan. Kung meron kayong sakit na matagal nang tinataglay nyo, mga kapatid, mga baguhan na nakikinig, sumunod lang po kayo ng time team. Sa panalangin, idadalangin ko, sumunod kayo. Kung nais nyo ng kagalingan, tanggapin nyo ang Panginoong Jesucristo. Yung mga baguhan na hindi pa tumanggap sa Lord, at yung naniniwala tumanggap na, mga kapatid, maniwala lang kayo. Sa panalangin ito, gagaling ka. Ang Lord, kasama nyo riyan. Mahaba ang kamay ng Lord, hindi maiksi. Sabi ng Lord, ang kamay ko hindi maiksi, upang hindi ko maabot lahat ng inyong, hindi ko kayo maaabot. Sabi niya, hindi maiksi ang aking kamay, upang hindi ko, ang aking tenga hindi bingi, para hindi ko marinig ang inyong dalangin. Pero ang Lord, may pamamaraan po sa healing. Minsan ang Kristiyano, pag siya nanalangin lang, minsan kulang ang faith, kaya yung milagro ng Lord, minsan nahadlangan ng kaaway. Mga kapatid, kailangan nating minsan ng taong may pananampalataya para mag-pray sa atin. May faith ka, may faith ang magpipray, yung kapangyarihan ng Lord, dadalo yan. Kapag ang isang tao may gift of healing o gift of miracle, mga kapatid, talagang magmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Gagaling ang may sakit. Si Beth Sampana, taga Bataan, nagka-cancer sa matris, sa baga, sa buong katawan kumalat ang cancer niya. Dati sa dibdib lang. Sabi ng doktor, Beth, may cancer ka. Kailangan tanggalin natin ang isang dibdib mo para hindi kumalat ang cancer cells. Opo, Lord. Opo, Doc. Yun na lang po ang solusyon, sabi ng doktor. Kasi mahina na siya. Mahinang-mahina. Inopera siya, tinanggal ang isang dibdib niya. Pangalawa, lumipas ang ilang buwan, yung demonyo, yung dibdib niyang isa, natanggal. Pero yung demonyo, yung evil spirit, hindi nawala. Kasi ang cancer, mga kapatid, talagang may sa demonyo yan. Sabi nga ng demon possessed na nagpatotoo sa Africa, may mga demonyo ng cancer na kapag nakakita ng daan sa isang tao, pwede nilang pasukan. Kaya ang tao magkakaroon ng cancer. Demonyo yon. Kaya nga nung tanggalin yung dibdib na isa, lumipat sa kabila yung demonyo, yung evil spirit ng cancer. Maya-maya, naratay na naman siya.
Sabi ng doktor, naku, Bet, lumipat ang cancer sa isang dibdib mo. Tanggalin na rin natin para siguradong hindi na babalik. Opo, Dok. Nagpa-opera uli. Sa madaling salita, yun ang pag-asa niya, no? Pero hindi gumaling. Lumipas po ang 3 buwan, naratay na siya. Dinala uli sa Manila, sa kanyang doktor. Dinala uli, nang suriin siya, ang cancer po lumipat sa baga, sa atay, sa matris, sa buong katawan. Nag-multiply na po yung demonyo ng cancer. Mga kapatid, kaya maraming may cancer talagang namamatay. Talaga totoo po yan. At sabi ng doktor, wala na, Bet. Kinalulungkot namin na hindi ka nagagaling. Dahil ang cancer mo kalat na sa lahat ng organ mo. Bibigyan ka namin ng taning 3 buwan para mabuhay. 3 months to live. Mga kapatid, bagsak si Bet. Pinasyalan ko siya sa Bataan. Pag pasyal ko po, sinyeran ko ng gospel. Sabi ko, Bet, subukin mo ang Panginoong Yesus. Subukin mo ang Panginoon namin. Gagaling ka. Sabi ko, huwag kang malungkot. Kasi, Pastor, ako po'y saksi, sabi niya. Wala namang mawawala. Sabi ko, kahit saksi ka, wala namang masama, prayer lang. Sabi ko, subukin mo lang ang Panginoon namin. Marami ng cancer ang gumaling. Cancer sa atay, cancer sa baga, si Brother Romy Macaspa, cancer sa baga. Mga kapatid, tinakwil na ng doktor dito, pinadala na sa Manila. Gumaling din sa prayer sa church. Sabi ko, marami nang gumaling sa cancer. Sabi ko, umiinom daw siya ng herbal kasi ang saksi, marami daw herbal laban sa cancer. O sige, inumin mo lahat, Bet. Pero pag wala ka ng pag-asa, hindi ka gumaling, naghihintay kami sa Pampanga. Pumunta ka, Bet, sa pagpipray kita. Dahil kaibigan ko, nakasosyo ko dati sa negosyo noon, naawa ako. Dahil may 2 anak na lalaki. At iniwan siya ng kanyang asawa, may kinakasama, iniwan siya nang magkaroon na ng cancer, iniwan na. Mga kapatid, kawawa. Isang araw, dumating siya. Araw ng Sabado, habang nagpa-practice ang choir, para sa kinabukasan linggo, dumating siya umiiyak. Binubuhat siya ng 2 katao, hindi na siya nakakalakad. Nakalbo na siya, nawala na lahat ng buhok niya dahil sa chemotherapy, sobrang lakas ng gamot at radiation, nakalbo siya. Nalagas lahat ng buhok sa ulo niya. At umiiyak siya. Nakabelo siya, nakaturban. Sabi niya, yun lang, umiiyak na lang po siya. Alam ko na. Parang sinasabi niya, Pastor, sumusuko na ako. Gusto kong subukan ang Jesus mo, sabi niya. Gusto kong subukan na ang Diyos mo kung kaya akong pagalingin. Umiyak siya. Pinag-pray namin. Sabi ko sa choir, huminto kayo sa practice. Nag-pray kami. Nilehans ko. Ayun po, nirebuke ko ang demonyong kamatayan. Nirebuke ko, pinalayas ang demonyo ng cancer sa kanya. Sabi ko, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Sabi ko, demonyong kamatayan, lumayas ka kay Beth Sampana. Hindi na siya makukuha. Demonyong cancer, inuutosan kitang lumayas ngayon din kay Beth Sampana. In Jesus' mighty name. Alam niyo mga kapatid, pag uwi niya, masayang-masaya siya. Nadama niya ang power ng Holy Spirit. Nadama niya ang gift of healing at miracle-working power ng Holy Spirit. Lumakas siya. Nagpapasalamat, umiiyak. Ayun, dinala na siya. Mayroon siyang van, no? Lumipas po ang umigit kumulang. Wala naman siguro 1 buwan. Mga kapatid, may higit 1 linggo. Dumating siya, mga kapatid, naglalakad na, sumisigaw sa daan pa lang. Pagbaba niya sa kanyang van, sumisigaw siya, Pastor, Pastor! Sumisigaw rin po, hinahanap ako. Pumasok sa simbahan. Sabi niya, magaling na po ako, Pastor. Sabi niya, pinagaling na po ako ni Jesus. Pinagaling na po ako ng Panginoong Yesus. Purihin ang Lord. Mga kapatid, talagang dineclare niya talaga na si Jesus Christ ang nagpagaling sa kanya. Hanggang ngayon, buhay siya, mga kapatid. Mahigit ng 30 years, yung mga anak niyang maliliit, pamilyado na, malalaki na po. Mga kapatid, pinagpala siya ng Lord.
at hindi na bumalik ang kanyang cancer. Ganyan ang Lord, sabi ng Biblia. Sino mang pinagaling ng anak ay tunay na malaya na. Sino mang pinalaya ng anak, tunay na magaling na at pinalaya na. Amen? Kaya yun po ang pangako ni Jesus. Mga kapatid, kaya ang healing, hindi pa po lumilipas, mga kapatid. Kung malapit lang kayo sa Pora, pwede kayong dumalo sa krusada bukas. Ito po ay 2 gabi. Isang maliit na crusade lang po ito. Dahil merong kapatid na taga doon na kararating galing sa ibang bansa na gusto niyang maligtas ang pamilya niya, mga mahal sa buhay, kaibigan. Siya po ay nag-invite sa amin para magkaroon ng gawain sa lugar nila, sa barangay nila. Dahil nasalanta po sila ng lahar. Ang kanilang barangay na dinaanan ng lahar, natabunan lahat ng bahay. Pero ngayon, naka-recover na. Nag-bounce back na po ang kanilang barangay, Barangay Mancatian. Mga kapatid, maliit na barangay, pero maraming kapatiran. May mga anak ng Diyos dyan. Kaya ngayon po, sabi ko, buksan natin ang Bible study sa isang maliit na krusada. Sabi ko sa kanya, para bago tayo magsimula, magkaroon ng revival. Sabi ko sa kanya, ano po? Kasi maraming kapatid doon na medyo mahihina pa. O ngayon, ayun po, na-set po namin ang crusade. Bukas na po magsisimula, 6:00 ng gabi. Huwag niyong kalilimutan. Ewan ko kung na-flash nila sa ating programa, no, sa internet, sa YouTube o sa Facebook. Barangay Mancatian, Porac, Bayan ng Porac, Pampanga. Ito po ay gaganapin bukas ng gabi, 6:00. Mini crusade lang po. Mini crusade lang. Pero sa Diyos, walang mini-mini. Greater miracles ang laging binibigay ng Lord. Bawat krusada. Kahit barangay crusade, ang milagro, talagang sabi ng Lord, and greater works, and greater miracles, sabi niya, than this shall you do, because I go unto my Father. Kaya, para sa akin, walang barangay crusade, walang city crusade, naranasong mag-crusade sa malalaking probinsya, bayan, syudad, pare-pareho lang po yan. Ang himala ng Lord, pare-pareho lang. Talagang greater. Greater miracles ang iminamanifest po ng Lord sa bawat krusada. Kaya bukas, ini-invite po namin kayong lahat, 6:00 ng gabi, Barangay Mancatian, Porac, Pampanga. Yun lang po. 2 gabing crusade. At ito po ay, umaasa ako na, mga kapatid, maraming maliligtas na kaluluwa na taga roon. Praise the Lord. At sa mga Kristiyano, malaking revival po ito. Malaking revival ito para sa atin. Yung mga may karamdaman, gagaling po kayo. Kapag crusade ang pinag-uusapan, ang topic natin dyan, faith. Ang topic natin dyan, healing. Mga kapatid, kaya nga ang Lord nagbubuhos ng greater miracles. Nagpapagaling ang Panginoon. Ito pala, salamat. Thank you. Ito na po, na-flash pala itong Barangay Mancatian. Barangay Mancatian. Ito po. Mancatian. Covered court. Sa covered court po, meron pong malaking covered court doon, katabi mismo ng barangay hall. Ano ito? Ano yung balik? Ano yung sister, brother? Yung location na near Balik Barangay. Tinawag na Balik Barangay dahil nag-bounce back, no? Kumbaga natabunan, ngayon po binalik nila yung barangay. Talikod ng barangay hall. Ayun, nasa ano pala ng barangay ito, itong Balik Barangay. Kasi po ang Barangay Mancatian, natabunan ng lahar yan. Yung bubong ng mga bahay na matataas, wala na po kayong makita. Natabunan ng lahar. Hindi lang 20 feet ang lahar dyan. Lahat ng bahay nawala, naging disyerto. Naging disyerto po yan. Kaya ngayon po, bumalik na ang mga tao, nagtayo uli ng kanilang pamayanan doon, mga bahay. Kaya ngayon, purihin ng Lord,
na tumayo ng muli ang Barangay Mangkatyan. Kaya kailangan nila ng tulong. Kaya bukas po, dadali natin ang salita ng Lord sa kanila para sila po ipagpalain ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, yun lang po, yung mga pastor na hindi po naniniwala sa healing, nire-respeto ko po sila. Pero sinasama ko sa kanila, paniwalaan niyo po ang healing. Napakalaking tulong sa church. Alam niyo, ang pagbahanap ng kaluluwa, napakahirap. Bago mo mailigtas ang isang kaluluwa, katakot-takot na hirap. Mahirap hanapin at mailigtas ang isang tao. Pero sa crusade, mga kapatid, napakadali. Yan ang pinakalambat ng Diyos. Kapag nandiyan ang gift ng Holy Spirit, maraming tao po ang naliligtas. Maraming tao lumalapit sa Panginoon. Pareho ang pamamaraan ng Lord nung una at ngayon. Nung panahon ni Jesus, kaya maraming naliligtas, lumalapit kay Jesus dahil sa miracle, dahil sa himala. Ganun din po ito. Kapag lagi kayong nakikinig nitong mga salita ng milagrong ito, may impart sa inyo ang miracle ng Lord, ang gift na yan. Kasi Holy Spirit po yan, walang limit yan. Dahil sa Diyos, wala namang limit ang Panginoon. Napaka-powerful ng Lord. Napakalawak ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya niyang ipamahagi sa lahat ng believers. Basta, manampalataya lang po tayo. Yun ang hinahanap ng Lord. Sabi ng Lord, kung naniniwala ka na kaya kitang pagalingin at ibalik ang paningin nyo, sabi niya sa 2 bulag, naniniwala ba kayo na kaya kong ibalik ang paningin nyo? Opo, Panginoon. Naniniwala kami na kaya mo kaming pagalingin. Sa oras na yon, nang i-confess nila yan, biglang nabuksan ang mga mata nila, nakakita ang 2 bulag. Ganon din sa gift. Para matanggap po ang kaloob ng Lord, paniwalaan mo po ito at hingin mo sa Kanya. Lord, sumasampalataya po ako sa mga gift mo, sa gift ng Holy Spirit, sa 9 gifts. Ano yung 9 gifts? Wisdom, gift of wisdom, knowledge, prophecy, interpretation, tongues, gift of different kinds of tongues, interpretation of tongues, discerning of spirits, faith, yan po, gift of healing, and gift of working of miracles. Paniwalaan mo lang po ito at hingin mo, kayang ibigay ng Lord sa iyo ang mga kaloob nito. Naniniwala ako marami sa inyo ang may calling sa Lord at may plano ang Lord na gamitin kayo sa malaking gawain. Gamitin kayo sa pag-evangelize ng gospel, mga kapatid, pero kailangan natin ng power. Sabi ni Jesus, and you shall receive power. Acts 1:8. And you shall receive power. After that, the Holy Spirit, the Holy Ghost, is come upon you. Tatanggap kayo ng power ng Holy Ghost. Kaya nga mga kapatid, yun ang katibayan. Naniniwala kayo na tinanggap nyo na ang Holy Spirit. Amen. Tama yan, no? Totoo yan. Kaya kailangan nating paniwalaan din ang power ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na tinanggap natin, yan ang nagbibigay ng gift of healing, gift of working of miracles, gift of discerning of spirits, gift of faith. Kapag may faith ka na malakas, walang sakit na hindi gagaling. Dahil may faith ka sa Lord, lahat ng may sakit, pagagalingin ng Lord. Kapag nagkrusada ka at nasa harap mo ang maraming wheelchair, mga lumpo, bulag, pipi, bingi, hindi ka matatakot kahit katiting. Bakit? Sapagat ang Lord kasama mo. Nasa iyo ang gift. Kapag nasa iyo ang gift ng Holy Spirit, walang imposible. Napatunayan ko po yan. Nag-crusade na ako. Conception Tarlac, yung mga wheelchair, ang dami po sa harap. Puro lumpo. Ang mga naging malalaking karamdaman doon. Yung wheelchair, pagkatapos ng crusade, pinamimigay nila. Sister, sa'yo na po ang wheelchair ko. Lumalakad na ako, hindi ko na kailangan ito. Pinamimigay ang wheelchair. Umuwi siya, naglalakad, mga kapatid. Kinabukasan, umattend yung lumpo. Naglalakad, umattend.
Dati siyang bedridden, dati siyang lumpo. Ang mga kamay, paralyzed, nakabaluktot. Ang kanyang bibig, hindi nagsasalita, ngakangiwi. Walang boses. Umatras ang dila. Yung mga paa, walang lakas. Patay ang mga ugat. 3 taon nang nakaratay, mga kapatid, ang lumpong yan. Si Nepomuceno, Gloria Nepomuceno, naalala ko ang pangalan niya, mga kapatid, naka-wheelchair. Nang palakarin ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka, lumakad ka, lumakad ang lumpo, pabalik-balik, mga kapatid, naglalakad. Grabe, mga kapatid, mamamangha ka sa kapangyarihan ng Lord. 3 taon, hindi makakain. Pag kumakain yan, sinusubuan ng mga anak. Baluktot ang kamay. Hindi mo maiangat. Tumubo na ang mga ugat. Tumubo na yung mga laman. Grabe po. Imposible nang tumayo. Imposible nang lumakad. Pero sa kapangyarihan ng Holy Ghost, ng Holy Spirit ni Jesus, pinalakad niya yung lumpo. Lumakad po pabalik-balik. Ito po'y katotohanan, mga kapatid. Hindi ko malilimutan yon. Concepcion Tarlac. Sa mismong plaza ng Concepcion Tarlac, harap ng munisipyo. Napakagandang munisipyo. O na plaza. Parang grabe po, napakaganda. Sa lahat ng nakita kong plaza, isa yan sa pinakamaganda. Pero diyan nakita ko ang milagro ni Jesus. Kaya siguro okay na po ito, mga kapatid. Praise God, napakaraming patotoo, no? Hindi lang, pag lahat po pinatotoo ko, hindi tayo, pag-aabutin tayo ng umaga, hindi po matatapos yan. Mula 1984, ang mga milagro ni Lord, tuloy-tuloy po yan. Hindi kumupas, hindi lumipas. Bago tayo magtapos, sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, the gifts, and calling of God are without repentance. Sa ibang translation, the gifts and calling of God are irrevocable. Irrevocable. Hindi po nawawala ang kaloob. Gift yan eh. Dahil ang Holy Spirit, ang ibigay ni Jesus yan, makakasama natin hindi lang 1,000 years, hindi lang 100 years. Kundi sabi ni Jesus, sabi niya, the Holy Spirit shall abide in you forever. Sabi niya, forever. Walang hanggan. Mananahan sa inyo ang Holy Spirit, ang Comforter. Sabi niya, forever. Hindi lang po 100 years, 1 million years, 1 trillion years. Mga kapatid, sabi ng Lord, ang Holy Spirit makakasama niyo forever. Kaya nga ang gift of God, ang gift ng Holy Spirit, sabi ng Lord, ay irrevocable. Kapag binigay niya ang gift, hindi niya aalisin yan sa panahon natin. Panahon tayo ng biyaya, mga kapatid. Kaya nga, yung nagsasabing wala na ang milagro, yung gift ni pastor, wala na yon. Mga kapatid, dinadaya po sila ng diablo. Para maniwala kayo, bukas dumalo kayo sa crusade, makikita nyo ang Panginoong Jesucristo hindi nagbabago. Amen. Kaya siguro okay na po ito, mga kapatid. Medyo para po, kasi bukas, busy-busy ano po, bukas ang krusada, ini-invite ko po kayong lahat. Manalangin po tayong lahat, mga kapatid. Pakishare po natin itong programa natin, Crusader of God's Words, sa mga kaibigan natin. Kapag ito po yung sinyer nyo, mga kapatid, naku, malaking blessing po yan. Pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi maraming tao po ang nakakarinig ng Ebanghelyo. Magkakaroon sila ng faith sa himala ng Lord, sa healing. Magkakaroon sila ng pananampalataya. Sila ay maliligtas. Kaya sa gabing ito, sa oras na ito, mga kapatid, yung mga baguang kapatid na may karamdaman, sumunod lang po kayo sa prayer sa gabing ito. Mananalangin po ako, mga kapatid. At yun po, no? Sumunod ka ng time-team kung may mga baguang nakikinig po ngayon. Papasalamat ako sa mga kapatid natin sa Mindoro, yung mga kapatid sa Mindoro po, na ngayon po marami po ang naliligtas doon dahil sa programang ito. At nagpapasalamat ako tuwing linggo ng gabi, alas 8,
Sila po yung nagtitipon doon at nanonood sa ating live streaming. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Lord, mga kapatid sa Mindoro, Sister Biring at ang kanyang mga kasama. God bless you all, mga kapatid dyan sa Mindoro, more and more. Ganun din po, may nag-message din mula sa Manila, dito po sa Caloocan at Pasay. Sabi nila, gusto raw nilang pumunta rito, baka sa krusada. Kung meron po kayong time, pwede kayong pumasyal bukas o kaya sa church kasi gusto raw nilang pumasyal. Welcome po kayo mga kapatid no, sa ating sa gawain ng Panginoon dito sa Church ng Lord. Kaya patuloy po kayong sumubaybay sa programang ito. Marami kayong matututunan. Lalago ang inyong kaalaman. Lalakas ang inyong faith. Kayo rin kayang magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Basta't kapag may pagpe-pray kayong may sakit, gamitin niyo po ang pangalan ni Jesus. I-enhance niyo. Ihingi niyo ng tawad. Tapos palayasin niyo ang demonyo. Sabihin niyo, in the mighty name of Jesus Christ. Pag kayo nagre-rebuke, ipakita mong na ikaw ay may authority. Huwag kayong magre-rebuke na para malambing, no? Ang demonyo po, hindi nilalambing yan. Nire-rebuke yan. Sinasaway ng mabagsik. Kailangan po, alam natin gamitin yung power. Isang araw yan po ang ating tatalakayin. Paano natin palayasin ang demonyo, no? Marami tayong dapat malaman po yan. Kasi hindi basta-basta ang pagpapalayas ng devil. Kasi ang diablo, meron ding power yan. Kaya kailangan, isang araw yan ang ating tatalakayin bago nyo gawin. I-share ko sa inyo. May dapat tayong malaman sa pagre-rebuke sa evil spirit. Kasi meron kaming worker ang church sa Tarlac, mainit na preacher. Dynamic preacher, mainit. Akala niya, pag mainit kang mangaral, may power ka na sa pagpapalayas. Sabi ko, huwag kayong deter, no? Delikado yan. Ang kalaban natin, evil spirit. Sabi ko, kailangan muna lumakas ang spirito mo. Meron kang dapat malaman. Naku, nag-crusade kami sa Nueva Ecija. Isa nakilehans-lehans. Nirebuke niya ang demonyo ng pagkabaliw. Merong baliw doon, malaking tao. Nilehans siya yung baliw. Talagang demon-possessed. Pinalaya, sabi niya, in Jesus' mighty name, in Jesus' name, in Jesus. Mabagsik mag-alliance, mag-rebuke. Kala niya makukuha sa pasigaw-sigaw ang demonyo. Ang demonyo may discernment. Ang demonyo, alam niya. Kilala niya ang tunay na may pananampalataya. Mga kapatid, kilala ng demonyo kung ang faith mo 10% lang o 100%. Alam niyo nangyari? Yung demonyo lumipat sa kanya. Una sa kamay niya. Sabi niya, Pastor, nanigas yung kamay ko. Nanigas daw. Tapos namanhid. Nung naninigas na, pumapasok, hanggang umabot sa balikat, yung devil. Yung demonyong nasa demon-possessed, powerful yun Maraming legion ang nandun Na-overpower siya. Hindi kaya ng faith niya. Alam niyo nangyari? Nung malapit na raw sa ulo niya, bigla niya raw binitawan. Yung kamay niya, inila niya, binitawan niya. Doon lang po nawala. Sabi niya, Pastor, pumapasok sa akin. Sabi niya, ito po, true story ito. Ang pangalan niya, Eddie Capitulo. Isang manggagawa namin sa church ng araw sa Kaapas, Tarlac. Nagkrusada po ako roon. Maraming milagrong nangyari dyan sa lugar na yan. Napakaraming milagro. Kaya mga kapatid, isi-share ko sa inyo yung sikreto ng pakikipaglaban sa demonyo. Ano po? Magandang topic po ito. Para sa lahat ng mga kapatid nating lumalago sa Panginoon at sa mga kaibigan natin, mga kapatid nating kamanggagawa, mga pastors, ministers, mga evangelist ng Lord. Isi-share ko lahat ng itinuro ng Lord sa akin. Isi-share ko sa inyong lahat. Gusto kong lahat kayo magawa nyo ang works of God. Mga kapatid, ito ang layunin ng Panginoon. Lahat tayo, abutin natin ang fullness of Christ. Pag naabot mo ang fullness of Christ, kapuspusan ni Kristo, in power, in faith, in power, in wisdom, in righteousness, in holiness, lahat. You are like Christ.
Ayon sa Biblia, yun ang layunin ng Lord. He gave some apostles, pastors, teachers, prophets, evangelists. Sabi niya, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the fullness of the stature of Christ. Abutin nating lahat. Siguro po okay na po ito mga kapatid. Mag-pray po tayo at yung mga kapatid na may mga karamdaman, yumuko tayong lahat. Mag-pray po tayo na po. Pag-pray ko lahat ng may karamdaman ngayon na may sakit, total, nakapagandog kami ng katiting na fasting, konting fasting lang sa Panginoon, pero maaaring ituloy pa po bukas yung pag-ayuno kasi napaka-busy po natin. Kulang na kulang po yung mga pag-aayuno namin. Kaya nga, yun po ang aking niluluhod sa Panginoon. Kaya ipagpipray ko po lahat ng may sakit, may karamdaman, mga kapatid, manampalataya kayo ng Panginoong Yesus, nandiyan sa tabi mo. At ipapatong ng Lord ang kanyang ulo sa iyo sa oras ng prayer at palalayasin niya lahat ng sakit sa iyong katawan. Pagpipray ko po lahat ng ating mga viewers, nawa ang Lord ang magpapala sa inyo at re-rebukin ko lahat ng demonyong hadlang. Alam niyo ba na may mga demons of hindrances, demons of delays? Ang mga demonyo pwedeng hadlangan ng iyong prayer. Kapag may hiningi ka sa Lord, minsan nahahadlangan niya ng mga demonyo. Actually, ang Lord, pag humingi ka, binigay na ng Lord ang ating kahilingan. Pero may mga evil spirit, tulad ng panahon ni Prophet Daniel, nang mag-ayuno siya ng 21 days, sabi ng angel, Gabriel, nang ikaw ay magsimulang manalangin at mag-fasting, dininig na ng Diyos ang prayer mo. At sinugo niya na ako para dalhin ang kasagutan sa iyong prayer. Kaya lang may demons of hindrance, demons of delay. Hinadlangan ako ng mga demonyo ng Persia, mga Prince of Persia. May mga evil spirit doon na malalaki na hinadlangan si Gabriel para hindi dumating ang blessing sa Kristiyano. Kailangan nire-rebuke po natin yan, mga kapatid. Yan ang maaaring talakay natin sa susunod na meeting yan para malaman yung mabuti na meron po tayong mga kaaway na minsan po nakikinig sa panalangin nyo. Gumagawa sila ng hadlang para yung blessing mahadlangan nila o ma-delay nila. May solusyon para mapalayas natin yan, mga kapatid. Mapapalayas po natin yan. In Jesus' mighty name, walang imposible. Kaya manalangin po tayo. Yumuko po tayong lahat. Lord Jesus, Panginoon, salamat po sa iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo na nagpalaya na sa aming lahat, tumubos sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong kamatayan. Kami binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong mga latay at sugat na tinanggap mo, Lord, sapagkat ang mga sugat at latay mo, silang nagpagaling sa aming lahat. Pinagaling mo kami sa lahat ng karamdaman. Salamat sa iyong karukhaan. Kaming lahat ay pinayaman mo na, Panginoon. Kaya sa gabing ito, idinadalayan ko lahat ng aming mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito, na ngayon po nakikinig. Lord God, pagpalain mo po silang lahat at idinadalayan ko lahat ng kanilang mga karamdaman sa katawan. Lord, palayasin mo sa kanilang mga katawan. Tanggalin mo lahat ng kaguluhan sa buhay, sa kanilang buhay. Tanggalin mo lahat ng demonyong kamalasan sa kanilang pamilya. Tanggalin mo po ang lahat ng demonyong karamdaman sa kanilang mga katawan. At pakatakluban mo sila ngayon sa iyong banal na dugo. Lord, lahat ng mga anak mong nakikinig ngayon, takluban sila sa banal mong dugo at bigyan sila ng kumpletong kagalingan at kaginhawaan, Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, demonyong sakit, karamdaman, ginagapos ko ang iyong kapangyarihan. Satan, I bind your power right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, Satanas, at inuutusan kita, Satanas, at lahat kayong kampo ng Diablo, mga evil spirits. Magsilayas kayo sa lahat ng anak ng Diyos na nakikinig ngayon. Magsilayas kayo sa bawat pamilyang Kristiyano
in the name of Jesus Christ of Nazareth, demons of delay and hindrances, I bind your power. Inuutusan ko kayong magsilayas sa mga panalangin ng mga anak ng Diyos ngayon din. Lumayas kayo, demonyong delay at hindrances sa mga pagpapala ng Lord. Lumayas ka, demonyong masamang spirito ng hadlang. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Sa pangalan ni Jesus, Lord, pagpalain mo po ang lahat ng aking mga kapatid at dalayan ko, Lord, dalayan ko na patuloy silang makinig sa iyong mga salita upang sila ay patuloy na lumago sa kapangyarihan sa iyong mga salita at kaalaman. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo rin po lahat ng kapatid namin sa iba't ibang mga bansa na ngayon po nakikinig. Ingatan mo po silang lahat at patuloy mo silang balutin sa iyong banal na dugo at proteksyon. Lahat ng kapatid namin sa parte po ng Amerika, ng Italy, ng Greece, ganun din po sa Singapore, lahat ng mga kapatid doon, si Sister Irish, Sister Nicole, at lahat ng mahal nila sa buhay doon, pamilya, ingatan mo silang lahat, patuloy mo silang pagpalain, ganun din po lahat ng kapatid namin sa Middle East, patuloy mo silang pagpalain lahat, patuloy mo silang i-promote, Lord, sapagkat ang promotion sa iyo lang nagmumula ayon sa iyong salita, patuloy mo silang bigyan ng supernatural increase and blessings, O God. Ganun po lahat ng kapatid namin sa buong Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, sa buong Pilipinas, Lord, Pangasinan at iba't ibang lugar, Manila, i-bless niyo po silang lahat. Mga kapatid namin sa Mindoro na patuloy na sumusubaybay, pagpalain mo silang lahat. Mga kapatid namin sa iba't ibang parte ng mundo. Yung mga kapatid namin sa taga-Caloocan na gustong pumasyal, pagpalain mo sila sa Pasay. Meron marami na palang viewers sa Metro Manila. Lord, pagpalain mo po silang lahat. Pagalingin mo silang lahat sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dininig mo na ang prayer ng iyong lingkod sa pangalan ni Jesus. Salamat sa iyong anointing. Salamat po sa iyong gift of healing. Salamat sa iyong gift of working of miracles. Salamat sa gift of faith, Panginoon, sa kaalaman, karunungan. Maraming salamat sa Holy Ghost and power. In Jesus' name, pagpalain mo rin, Lord, ang mga pastors, mga kamanggagawa ko, mga pastors, ministers, evangelists, lahat ng mga lingkod mong nakikinig ngayon, idinadalain ko silang lahat, Lord, na sila'y pagpalain mo rin lahat, at lahat sila, Lord, matanggap din nila, Panginoon, ang manifestation ng Holy Spirit, Lord, upang lalo mo silang magamit sa mas malaking mga gawain. Dalayan ko ang pagkakaisa ng lahat ng iyong mga lingkod sa buong mundo, Panginoon. Sapagat ang aming kaaway ay hindi mga tao na mga kapatiran, kundi ang aming kaaway na darating ay ang Antichrist na kailangang paghandaan lahat ng mga lingkod mo. Kaya Lord, dalayan ko ang pagkakaisa ng body of Christ. Dalayan ko ang pagkakaisa ng iyong church, Lord God, bago ka bumalik. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, lahat po'y magsabing, Amen and Amen. God bless you all. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you. Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid. Lagi ko sinasabi, the more word you get, the more revelation and word of God you get, the more powerful you become. The more Jesus Christ you become. God bless you all. And good night. Okay na? Brother? Down the mountain